Praise God! Hallelujah! Hallelujah! So, gising lahat. Talagang gising. So, praise God. Bago po tayo mag-umpisa, yung sinabi po ni Sister Renilyn, yung kanina, hindi po tayo mga perfect. Nobody's perfect, right? Nobody's perfect. Kung ang pangalan mo ay perfect, you are the perfect. But your name is perfect, you are the perfect, right? Amen? It's a joke only. Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ako po'y natasan ng ating pastora na magbahagi ng salita sa oras na ito ngayon dahil ang Diyos ay gumagalaw, kumikilos sa bawat isa sa atin. Amen? Ngayon, tatanungin ko po ang iba, ang isa sa bawat isa po sa atin kung bakit po tayo ay nandito. Yung sabi po ni Pastora kanina, we are the temple of the Holy Spirit, right? Temple pa tayo ng Espiritu ng Diyos. Bakit Amen. po tayo nandito? Why you are here? Why? To worship God. Dahil ang sabi ng Diyos sa ano po, Pastora? Is, Amen. Sabi ng Panginoong Diyos dito sa Colossus, Kulasas. yung Colossus yung Colossus 6:19. Mayroon po akong butigo dito eh. Medyo hilo kasi ako ngayon. Hindi pa nawala ng yung slide. So praise God, hallelujah. Gising po bang lahat? Amen. Gising pa. So praise God, huwag kayong pipikit ta. Baka pagbuka ng yung mata, Kurap wala lang, na, kurap. rapture na. Okay? So praise God, ang sabi po niya dito, Colossians. ito po pala Pastora, mayroon akong kuligo, pasensya po. Tama po pala yung kanina, ako ay mali. So praise God. Yung kanina, ang sabi po niya dito, 1 Corinthians 6:19. Ang sabi po niya dito, Amen, hallelujah, hallelujah. Sabi po niya dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo magpag-aari ang inyong katawan. 20. Sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Napakadalisan ng Diyos. Bakit po tayo nandito? Para maalala po natin sa bawat isa po natin na tayo ay templo ng Espiritu. Bakit po tayo nandito? Bakit? Si Lord ay ibinigay niya ang kanyang Espiritu para sa ating buhay. Amen? Sino po nababaptismohan dito? Amen? Tayong lahat. Tayong lahat. Amen? So praise God. Kung i-accept mo si Lord sa iyong buhay na tagapagligtas at Panginoon ng buhay, bibigyan ka na ng Diyos ng panibagong Espiritu. Amen? Amen? So praise God, para maalala po natin mga kapatid, na tayo dito ay nagiging Espiritu ng Diyos at templo po tayo ng Espiritu ng Diyos. Dapat, anong gawin po natin? United. Amen? Being magkakaisa po tayo mga kapatid. Amen? So praise God, bago po tayo mag-anong kapatid, tayo po muna'y tumayo at tayo po muna'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos na dakila, Diyos na aming tagapagligtas, ang Panginoon ng aming buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito, Lord God Jesus Christ. Hallelujah, ramdam po namin ang praise and worship, Lord God Jesus, na nandito po kayo sa aming talagitnaan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat isa po sa amin na naglaan ng oras, Lord God Jesus, para makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, nawa po, Lord God Jesus, ay bigyan mo po akong knowledge at wisdom, Lord God Jesus, para po ay makapagrima sa bawat nakikinig ang salita na nagmula sa iyo, Panginoon. Hallelujah, maraming salamat, O Diyos, sapagkat sa iyo lang namin ibibigay ang mga papurit po salamat sa pangalan mo, Jesus, na aming tagapagligtas. In Jesus' name, Amen.
So praise God. Ulitin ko mga kapatid, ang sabi po niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo ay pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang sabi po ng Romans 6:23, wag na po yan ang pass, kung nandyan po, walang problema po. Ang sabi ng Romans 6:23, sapagkat kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Sa bawat isa po sa atin, wala pong perfecto. Lahat ay nagkasala. Amen? Lahat po tayo nagkasala. Pero, mga kapatid, ano po bang diferensya ng isang mayaman at mahirap sa atin? Diba? Sapagkat binayaran ng Diyos ang lahat ng pagkakasala natin. Anong diferensyado? Bakit binayaran ang lahat ng Panginoong Diyos sa isang mayaman at isang mahirap? Ang diferensya lang mga kapatid, ang mayaman, pag magkasakit, pupunta pa ng doktor, ospital. Pero ang mahirap, tasaan, kinabukasan, patay. Amen? So, ganun po tayo, mga kapatid. Pero para maalala po natin, tayo ay templo ng Espiritu, bawat isa sa atin, kanya-kanyang mananampalataya. Hindi ibig sabihin nun, na ang panampalataya niya, Sister Renelyn, ay magiging panampalataya ni Jubita. Lolita. Amen? Different measure. Amen. Okay. Amen. So, mga kapatid, Pastor, excuse me, I'll try lang po to, parang nag-interpreter ka ngayon. Amen. Kasi mayroon tayong Yes. Oo, sige po. Maraming salamat po, Pastora. So, maraming salamat po sa Panginoong Diyos sa buhay ng ating kapatid na po, Pastora. Ang sabi po nga dito, para parangalan ang Diyos, sabi po niya. Para maparangalan natin ang Diyos, kaya po tayo nandito. Amen? Amen. So, praise God. Hallelujah. Medyo malabo talaga. For we are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. At, amen, kung tayo nandito, para maalala din natin na tayo iniligtas ng Diyos. Para po tayo ay ma-exercise ang pagkakaligtas po natin. Amen? Amen? Kaya tayo nandito. At sa isa't isa natin, yung sabi nga, bitbitin mo ang sarili mong krus. Huwag ako magbitbit. Di ba? Amen? So, praise God mga kapatid, kung babasahin din natin, mga kapatid, ang sabi niya dito, di ba, magkakaiba po tayo ng pananampalataya sa bawat isa po sa atin. Ang sabi din niya sa unang Korinto 12:26. Sabi po niya dito. Pastor, ang haba niyan. Babasahin ko. Sige po. Kung ano. 1 Corinthians 12, verse 12 to 26. For as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many are one body, so also is Christ. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Verse 13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and had been all made to drink into one Spirit. Sapagkat sa isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinaiinom sa isang Espiritu. Verse 14. For the body is not one member but many, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap kundi marami. 15. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. 16. And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body,
Is it therefore not of the body? At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. 17. If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? 18. But now hath God set the members, every one of them, in the body, as it had pleased Him. Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. 19. If they were all one member, where were the body? At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? 20. But now are they many members, yet one body. Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. 21. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. 22. Nay, much more, those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Hindi, kundi lalo pang kinailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari, lalong mahihina. 23. And those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. At yung mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito'y pinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri, at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Verse 24. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan, datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan. Verse 25. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Last verse, 26. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Amen. Maraming salamat sa Diyos sa buhay ng ating mahal na pastora. Amen. Napakaganda po pakinggan, mga kapatid. Sa iisang katawan, may kanya-kanyang bahagi. Sa iisang katawan, pero isa lang tayo. Di ba? Di ba? May sample po ako, mga kapatid. Kung ikaw may asawa, bago mo hinahanap ang iyong tadyang, kayo'y kaisang dibdib. Amen? Amen. So, sabihin ng isang kapatid, kayo ngayon nagmamahalan at kayo'y pinagkakaisang dibdib. If you are married, then you are one body. Amen. One flesh. Amen. So now, tatanungin ko kayo, ilan kayo? Isang galing. My question is, when you are married, are you one or two entity? One. Bakit? Yes. Because you are the one. Ha? Kasi love mo ang isa, kailangan mo isubmit mo yung sarili mo sa isa din. Para magkaroon kayo ng communication. At decision. Lahat-lahat ay nandun ng mga kapatid. So, ang lahat-lahat po natin, hindi magka-pare-pareha ang mga panampalataya po natin. Hindi. That is true. Ang iba, may malungkot sa panampalataya. Ang iba,
may umiiyak sa panampalataya. Ang iba, mayroong mga pagyayabang sa panampalataya. Amen? Kaya kanya-kanya po tayo. Gusto niyo ng sample? Gusto niyang sample sa isang katawan ni Kristo? Amen? So, ganito po yan. Amen. Praise God. Itong katawan po natin, templo ng Diyos. Amen. Templo ng Diyos. Kaya lang, sa katawan po natin, mayroon tayong tinatawag na pride. Arrogant, mayabang, lahat-lahat nandun sa templo ng Diyos binigay sa atin. Kahit na tinanggap natin yung Espiritu ng Diyos, nandun pa rin, hindi mawawala. Bakit? Kaya nga, nobody's perfect. Amen? So, pinagkakaisa ng Diyos sa katawan po natin. Ito po yung sabi sa bawat katawan po natin, mayroon tayong tinatawag na kayabangan. Ito. Sabi ng kamay, ako, si kamay, makakaya ko ang lahat na abutin kahit na pagkain isusubok ko sa aking bunganga. Dahil kamay ako. Sabi ng isang kamay, kayabangan. Diba? Talagang sinasabi niya, kamay ako, maabot ko ang lahat. Sumagot si bunganga. Sabi niya, huwag kang magayabang, bunganga. Kamay, huwag kang magyabang. Sapagkat ang lahat ng iyong sinusubo, aking minumuya. Ako si bunganga. Pause, Pastor. Sabi niya, It's talking about the pride of being the hand, wherein he said that I am a hand, so I can reach a food and put it right on the mouth. And the mouth said, don't be arrogant, because I, the mouth, need to chew what you have put into my mouth. Amen. And also the mouth is arrogant. Amen? So now, ang mata, nakikita ng mata ang lahat ng ginagawa sa dalawa. Sabi ng mata, kayo, huwag kayong magyabangan, sapagkat ako, mata ko, nakikita ko ang lahat na nandito. Now the eye said, I can both see you, so don't be arrogant. Amen. So praise God, nakikita ng mata. Ang sabi ng mata, oh, my goodness, lahat-lahat nakikita ko, kaya huwag kayong magyabangan. Sumagot ka agad si ilong. Kayo, huwag kayong magyabangan sapagkat ako'y ilong. Sabi niya, ako'y ilong na lahat ng mga bagay pwede ko amuyin. Pagkait mo, amuyin ko. O maganda ba? Masarap ba yan? Kaya makakaya ko. Kaya huwag kayong magyabangan. Ako si ilong. Pause. Now the nose said, don't be arrogant, you, because I, the nose, can smell even the food and everything. Amen. So, even nose is arrogant. Amen? This is the temple of the Holy Spirit, but all is arrogant. But, the stomach said, you know the stomach? And, tinignan yung taas, bakit kayo nagyabangan dyan? Ikaw kamay. Bakit nagyabangan ka kamay? Ang lahat ng mga sinusubo mo at minumuya mo, bunganga, ay pumupunta sa akin. At ginagaling ko ang lahat. Now the stomach said, you are arrogant. It's me who digests everything. Amen? And also, the stomach is arrogant also. Amen? Amen po ba tayo doon? Amen. Amen? Sumagot naman yung tainga. Huwag mo naman ang idamay dyan. Alam mo naman ako tainga. Kahit saan kayo, naririnig ko at imamarinis ko. Amen? Now the ear itself also hear everything that's going on. So, yun ang sabi ni tainga. Pero alam nyo ba, sa isang katawan, mayroon tayong tinatawag na humble sa ating katawan. Isang katawan tayo ng Diyos, pero ng iba nagyayabangan. Alam nyo ba, yung bawat isa sa atin, yung sinasabi ko, ay kadugtong sa inyo sa bawat isa sa atin. Yung katawan po natin, pinagkaisa tayo ni Kristo, pero alam mo ba, ang lahat na walang maipagmamalaki. Sa isang katawan, ang lahat nagyayabangan. Pero alam nyo ba,
kung sino ang pinaka-humble sa lahat na walang maipagmalaki kahit isa. Alam niyo ba? Ha? Amen. Point. Now we're talking about the most dishonorable part of the body. Amen. This is the humble. Bakit? Wala siyang maipagmayabang. Bakit? Ang lahat ng kinakain ng bunganga at lahat na kinukuha ng kamay at lahat na kikita ng mata at lahat ng inaamoy ng ilong ay napupunta sa tiyan at ginagaling at binabawas. Saan dumaan? Sa puwet. Bakit wala siya magpagmalaki? Puro bahog lahat. No, we're talking about our bomb wherein all go through. It will be out from there. Yes. We're talking about the anus. Amen. Yeah, the anus. This is the temple of the Holy Spirit. Kahit na ikaw lumalabas dyan, wala siyang makipagmalaki sa'yo. Dahil siya, lahat-lahat ay kinakain ng bunganga, lahat-lahat ginagaling ng stomach, ay lumalabas ay dumi. Mabaho. Kaya wala siyang magpagmalaki. Pero anong sabi ng poet? Kayo lahat na nandyan sa taas, huwag kayong magyabangan. Sapagkat ako, wala akong ipagmayabang sa inyo. Sabi ng poet. Dahil ang lahat ng lumalabas sa akin, mabaho. Sabi niya. So ang sabi niya, pero, huwag niyo akong galitin. Sapagkat kung ako ay mag-close, kayo lahat sabog. The anus is the most humble among all the parts, wherein he don't have anything to be arrogant with, but just to humble him itself, because all these smelly part, the stinky things, is what the anus very purpose of existence. So that kept the anus the most humble among all the Amen. parts. So, kahit magkakaiba-iba ang mga sangkap na binigay sa atin, pero kailangan tayo magka-isa. Amen? Si kapatid kung may problema, ilalapis sa isang kapatid, ikaw din irugan ka rin. Wala naman yan eh. Sa akin, wala ka rin eh. Ay, lumapit din si kapatid na ay ano bang pinaganuhan niyo? Ay wala yan sa lulo ko. And also, you are the arrogant. Pero, kung nandun na ang banal na Espiritu ng Diyos, ay binigay na sa iyo, anong binago sa iyo? Sa atin? Anong binago ng Diyos? Tinanggal ang kayabangan. Tinanggal lahat ng kayabangan. Amen? So, ganun po ba tayo ngayon, mga kapatid? Amen? So, As kailangan a po part tayo of the mga body kapatid. of Christ, now that we receive the Holy Spirit, and the Holy Spirit resides on us, therefore, we should not be arrogant. Amen. So, hindi lang ang puwit ang halaga. Tayong lahat ay halaga sa Panginoong Diyos. Mahalaga po tayo. Ang bawat isa po sa is atin. important in the sight of God. Amen. Because you are the temple of the Holy Spirit. Amen? Amen. So, praise God mga kapatid. Kung maalala po natin mga kapatid, kung sino po sa atin ang mayroong problema, wag po natin sila, lalapitan po natin. Dahil sila ay bahagi sa katawan ni Kristo. Amen? So, praise God mga kapatid. Welcome po. Welcome. Tagalog na ako. You're welcome. Islang na. So, praise God. I'm Pastor sorry. Albert is new to the island and even to the group. And this is the first time he shared the word of God. But his life testimony is that from Saudi Arabia, he had served the Lord for so many years until the Lord brought him here. He's under the process of so many persecution, but we honor this man of God because he is always humble. He Amen. doesn't have any degree, as he said,
but he is always ready to serve God in any circumstances. Amen. So praise God. So sinasabi ng Panginoon, magkakanya-kanyang bahagi pero binubuo sa isang katawan ni Kristo Jesus. Bawat isa sa atin, magkaiba-iba man yung pananampalataya o magkakaiba man yung pride o mga dinadala sa buhay, pero nagkakaisa tayo sa katawan ni Kristo. Amen? Amen? So ang sabi din niya sa Romans 12:3-6, ang sabi niya dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili. Amen? Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili. Yun ang sabi ng Diyos, nang higit sa nararapat. Sa halip, pagkaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan. Amen? So, praise God. Katayuan. Ayon sa sukat ng pananampalataya. Ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo kung paanong ang katawan ay binubuo ng katawan ni Kristo. Amen? Amen. So, parang tulog kayo Amen? Tandaan ko natin, si Jesus Christ, 24/7, hindi natutulog. Amen? Tingnan mong katabi mo. Tulog ba? Gising ko na yan. Joke na yan, bro. Sige, continue lang po. God is good. Hallelujah. Hallelujah. So, praise God, mga kapatid. Yun ang sinasabi na binubuo sa isang katawan ni Kristo. Ito yung continue. Pastor? Yes, Pastor. Binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain. Ano yun? Magkakaibang gawain. Kahit na ikay mananampalataya kay Kristo, magkaiba tayong habit sa ating buhay. Yung pride mo, kung ikaw ay medyo kerinting kunti, siya hindi. Di ba? Kung siya ay mayabang, siya hindi. Ang bawat isa sa atin magkaiba, pero nagkaisa sa katawan ni Kristo. We have a Amen. lot of differences, but we are one in the body of Christ. Amen. Ayun din naman, kahit tayo'y marami, ay nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang kaloob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang iyong kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpapahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Amen? Ang purpose pala ng Diyos, kung bakit tayo nandito, hindi lang ikaw magiging templo lang niya. At hindi mo maisip sa kanya, ako pala yung templo ng Diyos. Nakaupo ka lang dyan. Nakaupo. Tingnan mo nga harapan, na-rapture na. Kung templo ka na ng Diyos, hala, go ahead. Evangelize him. Pumunta ka, humayo ka. And Mark 16:15. Diba? Pag madagdagan tayo, hindi na ito na-rapture. Yun sa likod. Andun, 1, 2, 3, 4. Andun, ang daming na-rapture. So, kailangan tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Amen? So, please God, mga kapatid, yun ang sabi niya, kung kaloob ng Diyos ay kanya-kanya tayong mga bahagi, pero magkakaisa tayong katawan ni Kristo. At ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Amen. Sino po dito binago ng Diyos? Amen. Amen? Amen. O sino dito hindi na nagsisinungaling? Sinisika. Sino yung hindi nagsisinungaling sa atin? Taas ang kamay? Parang ang lahat-lahat. O sige, ang lahat-lahat na hindi tumaas ng kamay, sinungaling. So frank. So praise God. Ang sabi na, so sino din ang dito ang perfecto, di ba? Wala. Walang perfecto po sa ating buhay. Kaya ang Panginoong Diyos ay ibinigay sa atin yung pananampalataya na ayon sa pinagkaloob niya. Yung sukat sa ating mga panampalataya, nandun kay Kristo Jesus. Kung siya ay nandun sa iyong puso,
Nagririma po yan. Nagririma po yan palagi. At ano po yan, kung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Diyos bilang ang Diyos ay tagapagligtas ng ating buhay, ano pong mangyayari sa atin? Ano pong mawawala sa atin bilang katawan ni Kristo? Ano po yung mawawala sa atin, mga kapatid? Number 1, arrogant. Kayabangan. Kayabangan. Di ba? Yung iba nga ayaw nila gusto mawala yung yabang Joke nito Hindi nila gusto mawala yung yabang. Pinapili. Saan kayo? Sa mayaman o mayabang? Sabi ng isa. Sa yabang ako. Bakit? Kasi yung mayaman habang tumatagal nauubos. Pero yung yabang habang tumatagal nadagdagan. Yung mayabang palalo. Pero joke lang yan Kailangan walain na natin yan. I know, bawat isa sa atin, mayroon pa rin kunting aalisin na yan ni Lord. Hindi yan biglaan. Amen. At ikapangalawa, pride. Pride. Yung pride na, kahit gaano mo umiyak ka sa Panginoong Diyos at lumalakad-lakad ka, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Pero wala naman sa ating puso is useless. Dahil bakit? At pairal ang iyong kayabangan. Ang iyong pride. Amen? Kahit na isang drama pa yan iiyak, hindi ka sasagutin ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, na walain mo yung pride mo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng gusto ko. Sabi ng Diyos kaya po tayo mawawala yung pride sa katawan po ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sa pangatlo ay ano na common na to si tainga to si Marites. Kung magchichismis ka man lang, huwag na yung iba. Bakit? Dapat maipamarites ang salita ng Diyos. Hindi yung ibang tao. Amen? So, praise God mga kapatid. At ikapang-apat, ay yung makikiapit. Yung parang tingin mo ay lahat-lahat ay sa'yo na ang mundo. Parang kaya mo lahat-lahat. Nakikiapit ka sa kapwa mong espiritu, katawan. Sinasabi, kapatid, doon ka nga. Doon ka. Huwag ka dito. Medyo ayaw ko sa'yo. Diba? Huwag yun. Yung panalita din natin, medyo control. Because you are the temple of the Holy Spirit, ang iyong bunganga din, i-control mo rin. Amen? Kailangan mo, kung i-control mo din, huwag ka rin na control na walain mo lahat. Nandun pa rin yung joy. Nandun pa rin yung kagalakan ng Diyos. Huwag yung walain mo lahat-lahat, even masakit patawa, hindi ka na tumatawa kasi sobra ka ng kapatid. Tumatawa ka na rin ng sobrang niya, walang kasayahan. Mahirap din yun. Huwag nung sobrang tawa. Kung saya ka, masaya ka. Nandiyan ka si Lord. Amen? So, praise God mga kapatid. At, mapanghusga. Sino pa naka-read po nito? Mga mapanghusga masyado. Ano po yung sa Tagalog pa? Mayroon pang ito? Judgmental! Yes! Tayo nagiging templo ng Espiritu. You are a judgmental. Amen? Gising lahat. Gising. So, praise God. Tumaas yung boses ko kasi gusto ko makinig ang bawat isa. So, praise God. Judgmental na tayo. Oh my goodness! Nagiging judgmental na. You are the temple of the Holy Spirit. Ang Espiritu mag-guide sa'yo. Ay na, huwag ka nang magkaroon na. Ipag-pray po natin yan ni Lord. Huwag mo nang i-judge yan. Dahil ibig man ikaw, mayroon ka rin. Amen? Ganun tayo Dapat mawala na yan. Amen? At mga duwag. Sinong duwag dito?
Silang duwag dito, walang duwag ba? Alam nyo ba, nandun yan sa ikapangalawang utos ng Diyos? Lalo na mga duwag, marami daw nakulong dahil duwag sila magsasalita sa katotohanan. Amen? So, bakit malungkot? So, praise God, hindi po ako galit ha. Hindi po ako galit. Ganun lang po ako talaga ako magsalita para gising lahat. Amen? So, praise God, mga kapatid. Judgmental yung kanina, at duwag ngayon, at dirty-minded. Bawat sa buhay po natin, I'm talking about the reality. Kahit saan ka man, sulok ng mundong ito, pag ikaw magiging Kristiyano, nagiging dirty-minded na tayo. Paminsan-minsan. Amen? Alalahanin po natin. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay para tayo mabigyan niyang kaloob ng Espiritu. At ang Espiritu na to, ito'y magagayad sa atin. At yung sa katawan natin, mayroong Diyos na mag-guide sa bawat salita natin. Hindi po tayo magsasabi ng pangit sa ating kapwa. Parang dirty-minded na, you are the holy. Parang hindi ka na nagkasasala. Amen? Mga kapatid. So, dirty-minded, o sino din dito yung mayroon pa mga daladala? Ano yung mga daladala, Pastor? Daladalahin. Yung mga sama lang ero, ano tawag yan? Magic. Witchcraft. Magpupulang. Tingnan mo yung katabi mo. Gising. Hindi yan magpupulang. Joke lang yun. So, okay? So, praise God mga kapatid. Dapat maunawaan po natin yung nangangalunya. Ano po yung nangangalunya sa, ano po, Pastora? Adultery. Parang gusto niya na, kahit na mayroon na, gusto niya pa rin. Nagaano ka kasama, ay, ang Diyos nga pinapatawad ka niya. Kahit gaano ka kasama, binabago ka ng Diyos, itinuwid ka ng Diyos. Sino nakaalala yung pinako sa cross? Sa kaliwa. At sinabi yung sa kanan, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay, bakit ka nandyan katulad namin? Na pinako sa krus. Ikaw ay anak ng Diyos, di ba? Iligtas mo yung sarili mo. Diba? Kung sa atin na. Sa atin na. Yung ngayon yung isa, gumanon din ang isa. Huwag mo siyang ganyanin. Sapagkat siya pinako sa krus na wala namang kasalanan. Hindi katulad sa atin. Kaya, Jesus, kung ikaw'y maghari na, alalahanin mo ako. Anong sabi ni Jesus? Simula ngayon, sumama ka sa aking paraiso. Sabi ng Diyos, yun ang tunay na ligtas. Kasi ang Diyos mismo nakausap niya. Hindi siya himingi ng tawad. Amen? Because ang kanyang pananampalataya ay napakahigpit. Amen? So praise God mga kapatid, dapat maunawaan din natin mga kapatid. Ang sinabi ng Matthew 16:24, sa lahat nating mga panampalataya ay mayroon tayong pagkakaisa sa katawan ni Kristo at binigyan po tayo ng kanyang-kanyang bahagi ng ating pananampalataya. Kung ikaw ay sinungaling, siya ay hindi sinungaling. Kung ikaw ay medyo tahimik, siya ay hindi tahimik. Kung ikaw ay medyo kayabangan, siya ay hindi mayabang. Ganun po tayo. Pero kailangan tayo magkaisa sa katawan ni Kristo. Amen? To share the Word of God sa bawat isa sa atin. Amen? So, ang sabi ng Panginoong Diyos, at kung mayroon din tayo nito, at mawala na yung sa atin ang lahat-lahat, ano mayroon sa atin sa templo ng Espiritu? Sa katawan po natin, ano ang masubmit po natin? Ano? Yung love. Alangan naman. Kung wala na sa'yo ito lahat-lahat, ano yung mapapalit sa'yo? Love. Ano ba?
Fruit of the Holy Spirit. Amen. Perfect. Oh. Meron kang ano sa akin mamaya. So praise God. Thank you so much, Pastor. Oh, love, joy, sabi ni Pastor. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. So kung wala na yung kayabangan mo, wala na yung pride mo, mayroon ka ng self-control. Yung love na sa'yo na. Kahit gaano ba yan siya magsalita sa'yo, ipag-pray po natin yan sa Lord, kapatid. Hallelujah. Yun! Mag-share ka na! Hindi ka na mag-dirty-minded. Kung nandyan na yung Holy Spirit sa'yo, gusto sabihin mo, kapatid, napakapangit yung isip mo. Bawas-bawasan mo naman yan. Ina-open yung kapatid mo. O, di ba? Kailangan tayo being humble sa bawat isa. Kung ano siya, tanggapin mo. Kasi ang makapagbabago sa kanya, hindi ikaw. Diyos! Hindi ikaw makapagbabago. Amen? Kung mayroon na tayo doon, sa love, joy, na fruit of the Holy Spirit ni God Jesus Christ, mayroon tayong obey. Obedience na tayo, sumunod tayo ayon sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hindi pa ako 30 pa. 45 minutes wala na. Okay na to. So, praise God. Mayroon ka na obedience. Pagsunod. Amen. Hindi na yun. Kapatid. Saan ka ngayon, kapatid? Ay, nandito ako sa kapatid. Punta ka sa church, sa? Ay, sorry kapatid. Okay. Marami akong mga labahin. Hindi po dito ito, ha? Sa ibang lugar. Hindi po dito to. Sa ibang lugar. So, maraming salamat sa Panginoong Diyos sa buhay ng ating kapatid. God bless you. So, yun po yun, mga kapatid. Okay? Dapat maunawa natin na. Kung wala na yon, pagsunod na tayong pag-usapan natin, wala nang tawagan. Kaya naunahan ko kagabi. Surprise na sa akin. Ano ako, baby Christian? Wow. Di mo. Diba? Hindi lang nag-post din. Hindi na ako nagsasabi, Pastora, may practice ngayon. Hindi na. No, hindi kayo nagme-message, unahan ko na kayo. Ganun tayo. Diba? Mayroon na pagsunod eh. Kung kayo ay sumusunod ayon sa palatuntunan ng Diyos, sumunod kayo, walk by faith. Sa iyong sarili, pasanin mo yung krus. Sabi ng Lord, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili. Anong itakwil sa atin? Yung kanina? Ano yan? Deny yourself. Amen. Kung ikaw ay dirty-minded, wala mo na yun. Judgmental, wala mo na yun. Dahil hindi maghahari ang Diyos sa buhay mo kung nandyan pa rin yan. Tanggalin mo yan. Amen? So, yan. Itakwil mo ang iyong sarili at pasanin mo ang iyong sariling krus. Ano yung krus? Ang iyong pananampalataya, faith, walk by faith. Lord, ito yung sa akin. Hindi yung sasabihin, kapatid, isimba mo nga ako doon at ipag-pray mo ako doon. Bakit? Saan ka ba pupunta? Kung sa Saudi pa, dawar-dawar. Gala-gala. Amen? So, hindi po yan dapat natin sabihin kung nandun na tayo sa templo ng Espiritu ng Diyos. Wala na sa atin yan dito, di ba? Amen? So, parang na-rapture yung iba. So, praise God. Pinapatawa ko lang kayo. Amen? So, praise God. Yung sinabi ng Diyos, pasanin ang kanyang sariling krus at sumunod sa akin. Sumunod sa akin. Gusto niyo sample sa pagsunod? This is my life. Sa aking story of my life. Naka-English ko. Story po ito sa aking buhay. Noong una na hindi po ako nananampalataya sa Diyos at hindi ko hinahangad na maabot ang katawan ng ating Panginoong Diyos, wala akong sariling, nandun ako sa sariling mundo ko.
This is my testimony. When I didn't receive the Lord as Jesus Christ as my Lord, I am on my own world. Amen. So, mayroon po tayong interpreter ha. Wala pa tayong. So, praise God. Madali na lang. Nasa Konti China na na lang. tayo, Pastor. Hmm? Naghahanda na tayo for China, Thailand, Vietnam, Laos. Amen. Amen. So, praise God. According sa pagsunod, ito yon. Sa aking buhay, ako po ay pasaway. Pasaway. Pero pinapasawi ko na. Dugtungin mo lang yan. Pasaway ko rin. Joke lang. In my life, I live a life of disobedience. Amen. Ito yung pagsunod. Nung ako hindi ko nakakilala sa Panginoong Diyos, lahat nandito ako sa lahat itong hindi maganda sa Panginoong Diyos. Pride, kayabangan, nandun lahat. Hindi lang dahil mamatay tao. Pero patong na. He said in his life, he has all these vices except being a murderer. Like sa joke, sa prank. Okay. So ang sabi, according sa pagsunod, ito yan sa buhay ko. Ako po ay basketballista. Kahit gaano ko kaliit. He said he is a basketball player in spite of the height. Yes. My height is only 5'2". Yes. But my favorite sports is basketball. Alam nyo ba na ako po, hindi po ako magmayabang sa inyo kahit ganito lang ako kaliit. Dadang. Lumampas ako sa ring. He said he is short, but he can fly up into the height of the basketball ring. Going straight. So, it's a job. So, okay. Ito yung totoo. Sa aking buhay talaga, I don't have Jesus. Wala po akong Jesus. Inayawan ko yung lahat-lahat yan. Kapatid, punta tayo ng church. Ngunit, magpe-play ako ng basketball. Alam niyo ba, kahit ganito ako kaliit, pero year 2011, ako po ay nagiging MVP. Kahit ganito pa ako kayabang. Noon yan. Saan yun, Pastor? Sa Pilipinas o sa Saudi? Saudi. PBSL. Philippines Basketball Saudi League. At dinadayo din kami kahit saan tayo magpunta. At last, nagiging ano din ako. Irugan yan, kayabangan. Nagiging best player din. 2017. So, amen? Sample, Pastor. Kailan kaya? Kahit na ganito, ako kaliit, 5'2", pero inayawan ko ang Diyos kasi mas sikat ako dun sa labas kaysa dito. Amen? Sabi ko, Lord, bakit? Sino ka ba, Lord? Ayaw ko sa iyo. Dito ako, magpipili ako. Mayroon tayong mga something, yung mga ganyan eh. Diba? Lord, ayaw kong sumunod sa iyo. Pero sabi niya, Albert, come, dito ka. Unti-unti akong doon ako una, unti-unti ako una pa ganun, hanggang nasarapan ako. Ikaw magpipray. Sige. Kaya akala mo ayaw? Pray. Hanggang sa sumunod ako sa Panginoong Diyos. Alam niyo ba, nawala yung basketball ko? Yung sigarilyo ko, cigarette, before, inom, lahat, yun ay nawala ko noon. Dahil kay Kristo. Amen? At sabi ko, Lord, hindi na ako susunod sa iyo, Lord. Hindi ako susunod sa iyo. Ang sarili ako mundo. Ayaw kitang magiging Diyos. Dinanong ko pang Diyos. Pero sa kalooban ng Diyos, tinawag na ako. Lord, hindi ako susunod sa iyo, Lord, kasi dito lang ako sa basketball kasi masikat ako dito kaysa sa iyo. Dito ka sa akin. Sumunod ako. Sabi ko, Lord, paano ngayon, Lord? Kung dito ako, isipin mo, kapatid, ginaganon po ang Panginoong Diyos. Isipin mo, Lord, kung susunod ako sa iyo, anong gusto mong gawin ko? Wala akong hindi na nga ako makikita sa tao sa sobrang liit ko
Oh, 5'2" ang height ko. Pero dahil sa Panginoong Diyos, alam nyo ba? Ginamit niya ako. Sumunod ako sa Kanya. At sinabi niya sa akin, don't worry anak. Your height is 5'2", but now I will give you 5'11". Why? Question mark. Why? Dahil sumunod ako sa Panginoong Diyos. I follow God Jesus Christ. But now, my height is 5'11". Hallelujah. 5'2" ang height ko noon. Pero ngayon, tinawag niya ako, nandito ako sa pulpito. Nagiging 5'11" ang height. Amen? Sino ba sa inyo sa Pilipino? Huwag nang dyan, pastor, kasi matangkad niya. Sinong 5'10" sa inyo? Subukan tayo kung sinong matangkad. 5'11" na to ngayon. So, praise God mga kapatid. Ganon si Lord kung magbago sa buhay natin. Bisag, kahit na ano kaliit mo, kung ang Diyos ay tatawag sa iyo, huwag mong ayawan. Dahil God, si God ang nagtuwid sa iyo. Amen? Music? Hello? Amen? So, praise God, ganun po tayo mga kapatid. So, kailangan po tayo ay sumunod ayon sa palatuntunan ng Diyos. Okay, 5 minutes na lang. Ang sabi niya dito sa Efeso 4:2-7. Efeso 4:2-7. Ang pagsunod po natin ay mayroon po tayong pagkakaisa sa katawan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po niya dito, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo, namumuhay kayo gaya na rapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo ay maging mapagkumbaba, mahinahon, at may tiyaga. May paraya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sino mayroon dito? Nagpaparaya siyang sarili. Self-sacrifice. Living sacrifice. Amen. Dapat nagpaparaya na tayo. Nandun na tayo sa buhay ng ating Panginoon. Di ba? So, at dahil sa iyong pagmamahal sa isa't isa, sikapin ninyo mapanatili Ang kapayapaan. mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung anong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang panampalataya, at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nanatili sa lahat. 7. Ang bawat isa sa atin na nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Kristo. Amen? So, sinong gusto dito? Amen? Para po tayo lumago? Walaan natin ang lahat. Amen? So, praise God. Ang sabi din niya sa Colossus 3:14-17, ang sabi niya, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan ng siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap ng pagkakaisa. Pagangarin ninyo sa iyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ay dahilan kung bakit kayo tinawag ng iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ang salita ni Kristo manatili sa ating puso. Amen. So ang sabi po niya, kayong umawit ng salmo at himo at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos at sa anuman ang inyong gagawin o sasabihin. Gawin ninyong lahat pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng niyang magpasalamat kayo sa Diyos na Ama. Amen. So, buhay po ba ang lahat? Okay, last verse. Sabi po niya dito sa unang Korinto 1-9. Ito na po last natin. Pinamadali na po natin kasi baka marapture na tayo. Para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa mga tinawag upang magiging kabilang sa
sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Sumain nyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapalang ibinigay niya sa atin, sa inyo, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay nagiging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa akalaman at katutuhanan tungkol kay Kristo, ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anuman pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon. Amen? So praise God mga kapatid, unawaan po natin kung ano yung pagsunod kay Kristo Jesus. Unawaan po natin kung sino si Kristo sa ating buhay. I know bawat isa po natin mga kapatid, hindi man tayo magkakapariya sa panampalataya, pero tayo ay pinagkakaisa sa katawan ni Kristo. Dapat po natin maunawaan kung sino si Kristo sa ating buhay. Amen? So, kung mayroon po tayo mga problema sa ating buhay, this is the test sa iyong buhay. Test lang po yan. Mawawala po yan dahil si Kristo ay nasa iyo. Amen? So, praise the Lord mga kapatid. Tayo po ay please stand up and tayo po ay manalangin sa Panginoong Diyos. Hallelujah. 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 Yes, Lord God, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Lord God, Jesus. Thank you so much, Lord God, for this afternoon, Lord God. Na nagiging templo po, Lord God, Jesus. Ang bawat isa po sa amin, Lord God. Nagkakaiba po mga gawain po, O Diyos. Pati nagkakaisa mo, Panginoon. Ay na, Lord God, Jesus, sa bawat isa po sa amin ay may mga daladalahin. Panginoon, hinihingi po namin ang patnubay at gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ituwid mo po ang bawat isa, Panginoon, sapagkat hindi ako maging matuwid sa bawat sa buhay po nila, kundi ikaw po ang magtuwid nila, Lord God. Lord, thank you so much, Lord God, Jesus. Kung ano man po mga bahagi na mga sangkap po namin, Lord God, unti-unti mo po kami alisin, Lord God, mga ito, Lord God, Jesus, sa aming buhay, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God, Jesus. Thank you so much, Lord God, sa lahat-lahat na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Ikaw ang aming katawan, Panginoon. Iisang katawan, Lord God, kami sa iyo, Lord God, Jesus. Nawa po, Diyos, sa bawat isa po namin, kung ano man pong daladalain, Lord God, nawa po, Lord God, ay abutin mo po, Lord God, Jesus, ang bawat isa, Lord God. Maraming salamat, O Diyos. Sapagkat wala po kami kung wala po kayo, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na aming dakila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa lahat-lahat ng mga biyaya na pinagkaloob mo po sa amin. Thank you so much, Lord God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Nawa po, Lord God, magkakamit po namin yung fruit of the Holy Spirit, Lord.
fruit of the Holy Spirit, Lord. Nawa po, Lord God Jesus, ay nalagkat na kumaba. Bigay mo po ito sa amin, Lord. Ang lahat ng iyong anak, Lord God Jesus, ay magiging isa, Lord God. Nawa po, O Diyos, patawarin mo rin kami, Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Sapagkat wala po kaming may pagmalaki sa iyo, Panginoon, kundi ikaw lamang po, O Diyos. Wala po kami may pagmayabang, Panginoong Diyos, kundi ikaw lamang po, O Diyos. Hallelujah. Thank you so much, Lord God Jesus. At maraming salamat, Panginoong Diyos, sa victory ng gawain ito, Lord God Jesus Christ. Maraming salamat, Lord Diyos, sa bawat isa po na naglaan ng kanilang oras, Lord God Jesus, para makinig sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Sapagkat, Lord, sa iyo lang namin ibibigay ang mga purit pasamba, Lord God Jesus Christ. Ang mga papurit pagsamba, Panginoon, sa iyo lang, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Lord. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, ang lahat ng iyong mga anak ay magsasabi na, Amen. Hallelujah.